So, good day. So, ito nga, Volkswagen Jetta. Ito yung napalitan na ng mga hose, saka water pump. Lahat ng nakikita ng leak. So, napalitan na. Tapos, ilang araw ginamit na may-ari, bumalik, nagko-complain na nagbabawas pa rin daw ng coolant. So, check natin ulit, pressure test natin. Pag pressure test mo naman, okay naman, steady. So, pag tumatakbo doon siya nagbabawas. So, yun nga, ginamitan natin ng smoke leak detector na ginagamit namin dito. So, ayan. Yung ginamitan namin na smoke leak detector, pinasok ko dito sa may throttle niya. Ayan yung smoke leak detector natin. Pinasok sa may throttle. Ang lumabas na doon sa mismong throttle niya ay yung kanyang coolant, tubig na coolant. So, doon ako nagduda yung nakita kong lumabas na coolant doon, yung na-pressure siya doon sa smoke leak test natin dyan sa throttle. Yun nga, yung naka-confirm na may coolant dyan, bali yung naisip na nga natin dahil itong 1.6 Jetta na to, meron itong intercooler na nasa loob ng intake manifold. Intercooler ng turbo na nasa loob ng intake manifold. So, yun yung nag-leak dahil lang pumapasok doon coolant. So, nag-leak siya doon. So, baklasin natin yung intake manifold para makonfirm natin. Bubunutin natin yung intercooler. So, yun, 1.6 Jetta, Volkswagen Jetta. So, nagpalit na ng reservoir, water pump, yung mga nakikitang leaking dyan, yung water pump dyan may leaking naman. Saka yung ibang hose, confirm. So, napalitan na lahat. Pag pinressure test mo, walang leaking. Pero pag tumatakbo na siya sa kalsada, doon nagli-leak. So, natanggal ko na tong throttle body sa intake. Ayan. So, yun. Kita nyo yan? Ano to? Intake manifold to ah. Intake manifold. Ba't may ganito? 1.6 Jetta nasa loob. Ayun. Yun. Yung cooler niya, ayun. Yung cooler niya, nandun sa loob ng intake manifold. Ayan. So, ayan. Pagbukas, kitang-kita kagad. Ayun. May aquarium sa loob ng manifold. So, tatanggalin natin tong cooler. Kaso, hindi mabubunot. Kaya, magbabaklas ako ng intake manifold. So ayan, natanggal ko na yung intake manifold. Pag natanggal nyo na yung intake manifold, mabubunot cooler. So, ito yung salarin natin, butas. Kaya merong coolant sa loob, ayun. Ayun oh. Kasi nga butas, ayan yung intake manifold niya. Pag magtatanggal din kayo ng mga injector pala nito, ayun, andun din sa loob. 4, ayun. Ganito rin gagawin yung proseso, tanggal intake manifold para makuha nyo yung injector. Ayan, buto. Buto, yung nasa intake manifold niya, ayan. Tatanggalin nyo para sa mga injector naman. So, para ma-confirm natin, ayan. Ayun. Kita nyo yan. Ayan. Okay. Okay. So, hindi nyo makuha sa pressure test minsan. Pagka tumatakbo na, may pressure na yung makina, doon pa lang lalabas. Kaya doon siya nagbabawas. So, confirm na sira yung kanyang cooler. Palitan mo na. So, kaya nga itong Jetta na to, may issue din siya ng rough idling. Dahil nga kahit napalitan na siya ng ignition coil saka ng spark plug, yung throttle, ito, yung intake manifold, napapasukan ng tubig. Dahil nga doon sa cooler sa loob ng intake manifold. So, yun din yun. Kaya nag-rough idling. Mga ganitong 1.6 na Jetta. So, nakatanggal na rin naman yung intake manifold. Linisin na natin itong pinaka-intake port niya, ayan, yung 4. So, saan nakalagay yung injector. Fuel rail siya, naka-built-in dito, saka yung kanyang intake port, ayan. So, lilinisin na natin yan. Saka itong kanyang throttle. Ayan, so, lilinisin na natin to. So, yun. Sa mga hindi pa naka-ano nito, nakagawa ng ganito. 1.6 Jetta, Volkswagen. So, ayan yung intake manifold niya, ayan o. Punong-puno lang latak ng coolant. Kaya palyado din yung ating makina. So ayan, so lilinisin din natin to. Pati yung intake port doon, saka yung throttle. Dito rin nakalagay yung airflow niya, ayan. So ito, dumating na yung order ng boss ko na para dito sa Jetta. So 1 linggo din bago dumating. Ayan. So ayan. So lalagay na natin to. So ito, yan na yung bago niya. Yan. So ito, bago na to.
Dito daw, napalitan na rin daw dati, 10 years ago. So, sulit na rin kung 10 years ago. Ayan. Ito yung luma, ito yung bago. So, parehas. Okay. Ayan, papasok na natin. Ito yung kanyang tamang posisyon. Sa bandang kanan yung mga hose. May 6 na tornilyo yan. So, ilalagay na natin yung intake manifold natin. So, nalinis ko na rin yung port nyan. Yan. So, ilalagay na natin yung intake manifold. Nailagay na natin yung intake manifold. Kontrapalitoyin na lang natin yung mga hose sa accessories. So, pinasok na natin yung coolant natin. So, kompleto na yan. Pinasok na natin yung coolant natin. So, pinrush short test natin. So, yan. Nasa red na siya. So, high pressure na yan. So, walang tumutulo dyan. External. Sa baba, wala. So, kompletuhin natin yung wirings. Papaanda rin natin yan. So, yan. Kompleto na yan. Start natin. Engine on. Start. So ayan, ma-under siya, steady naman yung under niya. So i-drive test natin to para malaman talaga natin, tatakbo natin sa kalsada. So wala naman leaking, walang dumutulo, pressure test, okay. So hindi nanginginig makina, so i-drive test natin to. Kasi nga dati nanginig din dahil pumasok yung tubig sa intake. So ngayon, i-drive test natin to. Nalinisan na yung intake sa throttle. So steady siya. So tatakbo natin sa kalsada kung talaga nawala na yung inig.